today we will talk about the electric symbols, wiring diagram, and electric plan. So, unahin na natin yung electric symbols. Siyempre, hindi na tayo magpapaligoy-ligoy. But first, the objective is the student should be able to draw and the common electrical symbols. So, ito yung mga small drawing na nagre-represent sa mga electric devices na magagamit natin sa ating paggawa ng electric plan. So, ito ay basic lamang to. So, tandaan nyo lang yung Tor. First is the resistor, capacitor, and the transistor. Si Tor. Yes, si Tor lang yan. So, we use resistor to reduce the voltage in a circuit and also to reduce current in circuit. Circuit? Yeah, circuit! So, maraming type. Next is the capacitor. So, maraming types ang capacitor. So, ginagamit ito is to reduce noises. Or next is the transistor. So, ginagamit natin ang transistor to in circuit para i-convert yung low signal to high signal. So, ginagamit din natin ang transistor sa circuit to turn in and off the circuit again and again. So, marami pang symbols na i-discuss ni Miss Arjanet. So, ano pa ba yun, Arja? Ayan, meron pa tayong isang Tor. Ito ay ang conductor. Ito yung pinagdadaluyan ng kuryente. Ito yung mga copper wire na ginagamit kasi conductive siya or madaling maapektuhan ng kuryente. So next is switch. So alam naman natin to yung light switch, di ba? Itong switch, napaka-importante niya kasi siya yung kumukumpleto ng isang circuit. Kung wala yan, syempre mahirap i-on or i-off yung isang appliance, di ba? Yes. So next, we have the fuse. Ang fuse, ito yung ginagamit para maprotektahan both yung tao and yung electronics mismo. Kasi kapag nasobrahan ng load or kuryente ang isang appliance, ang tendency dyan, masisira or worst case scenario, sasabog. Sabog. Grabe, sabog. So next, cell battery. So pinag-isa ko na itong dalawa kasi ang battery, it is primarily composed of cells. So, kung mapapansin nyo, sa symbol ng battery, nandun yung symbol ng cell. So, sa isang battery, maraming cells. Ngayon, ang battery, ito yung isa sa pinaka-importanting part ng circuit or electronics. Kasi, dito yung pagkukuhaan ng appliance ng kuryente para gumana siya. Why is it important? Ano ba ang importansya ng electric symbol? Ang importance ng pag-aaral natin ng electric symbols is to be able to sketch and locate these symbols when you are designing your own dream house. So, ngayon, may tanong naman ako sa inyo. If you have the opportunity to design your dream house, importante ba na malaman niyo yung mga electrical symbols na to? And why? Ayan, importante nga ba? Yan. So, dumako naman tayo sa next. So, ang objective ng electrical wiring diagram is the student should be able to differentiate the types of diagram and circuit. So, electrical wiring diagram. So, sa electrical wiring diagram, it is a visual representation of electrical circuit. So, we have two types of electrical wiring diagram. So, una na dito is yung pictorial diagram. So, sa pictorial diagram is a type of diagram used to represent electrical circuits or system visually. So, sa madaling salita, gumagamit ito ng mga visual. So, visual na mga pictures para mag-represents ng circuit. So, gumagamit ito yung mga hindi masyadong familiar sa mga electrical symbols para mas maintindihan nila at mas makapag-communicate pa sila ng mas maayos. Next naman natin is yung sa schematic diagram. So, schematic diagram is a graphical representation of an electrical circuit. So, magkaiba naman sila. So, kabaliktaran naman ito ng pictorial diagram. Dahil sa schematic diagram, gumagamit sila ng mga electrical symbols para makapag-communicate. So, kagaya ng mga kadalasan ginagamit ito ng mga engineerings, electricians, and ng mga technicians. Electrical symbols, so yun yung discuss namin, no? Yes. Yeah. Okay. So, alam niyo ba na mayroong two types of circuit? Hindi isa, kundi dalawa. So, una na rito, ang series circuit. Pag sinabi nating series circuit, circuit. Series circuit, ito yung mga components na sunod-sunod na konektado. It is a forming of a single pathway na parang pagdaloy ng kuryente. If may isa lang na component ang bumigay, edi mawawalan ng kuryente ang buong circuit. Sorry.
Pangalawa naman ay parallel circuit. Pag sinabi naman natin parallel circuit, ito yung mga components na konektado sa iba't ibang paths, allowing the current to flow through various branches. Kaya kahit mag-fail ang isa, tuloy pa rin ang operation ng iba. And mahalaga na malaman natin ang types of diagram kasi ginagamit yung mga types of diagrams para makipag-communicate ng information about electrical circuits or system. Kadalasan kasi yung ginagamit ng mga technician, engineering at electrician. At syempre, kailangan din nating malaman yung importance ng circuit. Sorry. Kasi ang uri ng mga circuits, ito yung magiging foundation ng mga ating pag-unawa sa kung paano gumagana ang electrical devices at system. And sa pamamagitan kasi ng pag-unawa sa series at parallel circuits, mas madali nating maunawaan kung paano gumagana ang mga appliances sa ating bahay, mga kagamitan sa schools, at pati na rin ang mga komplikadong electrical networks tulad ng mga kuryenteng nagagamit sa ating community. So ngayon, ang question naman natin sa mga magaganda at gwapo nating viewers, what is the difference between a diagram and a circuit? Circuit! Talaga Circuit pala, sorry na. Ayan, so dahil na-share na sa atin ni Miss Yasha and Miss Arjanet yung Electrical ang electrical symbol. And ngayon naman, shinare sa atin ni Miss Eliza and ni Miss Risi ang wiring diagram. Ayan, ang wiring diagram. So, ngayon naman, i-share ko sa inyo kung ano ang electrical plan. So, for our objective sa electrical plan, the students should be able to draw their own electrical plan for their dream home. So, the group must designate a room to each members. The dream house must contain the following rooms: bedroom, bathroom, living room, dining room, and kitchen. So, kung mapapansin nyo, 5 yan. So, ibig sabihin, kada isang grupo, kailangan makagawa kayo ng dream house na merong 5 rooms. Ayan. So, ngayon, dako na tayo sa ano nga ba ang electrical plan. So, ang electrical plan ay minsan ding tinatawag na wiring diagram or electrical sketch. So, ito rin ay nagpapakita ng electrical system and circuits visually. So, sa bawat electrical plan ay may nakikita kayong electrical lines and symbols, electrical outlets, fixtures, switches, lighting, fans, and appliance na pinapresent ng ating mga engineer sa kanilang mga clients. So, imagine na lang, no, kapag nakapagpagawa tayo ng bahay or magpapatayo tayo ng bahay is meron tayong mga engineer na talagang naka-designate para sa mga electrical system. So, sila yung nagpe-present nun sa atin. Ayan. So, bakit nga ba mahalaga na maintindihan natin ang electrical plan? Okay? So, importante na maintindihan natin kung paano gumawa ng electrical plan at kung ano ang kalagahan nito, dahil ito yung tutulong sa atin at sa mga electricians para sa pag-install ng mga electrical system natin. And kapag may nasira din sa bahay natin, yung electrical plan yung babalikan natin para malaman natin kung paano ito maayos o mare-repair. Yan. So, dahil naintindihan nyo na kung ano ang electrical plan, ngayon naman, ang question ko sa inyo is, why is it important to make an electrical plan? Ayan. So, that's it. Ayan, so that's it. Ayan na yung aming lesson. So, I hope na may naintindihan kayo. And, Thank you for Good luck to your listening. master test. ayan, so thank you for watching. Bye-bye!